Kabanata 6,911. Gayunpaman, gaano man kahanga-hanga ang pagkakakilanlan ni Harvey, gaano man kinilig si Kairos, hindi ito ibinunyag ni Kairos. Para sa kanya, gaano man kahirap paniwalaan ang pagkakakilanlan ni Harvey, may limitasyon ang impluwensyang maaaring makamit ni Harvey. Hanggat hindi siya nakaharap sa isang taong ipinanganak sa isa sa nangungunang 10 pamilya o 5 nakatagong pamilya, magkakaroon siya ng pagkakataong mabawi ito. If you ask me, I don't think that all of his identity are actually real. Kung talagang magaling siya, bakit hindi siya kilala sa database ng pamilya ko? Malamig na sabi ni Royce with his usual sa mayabang na tono. Hindi man lang siya mapakali na tumingin sa tablet habang nakaupo siya sa tapat ni Kairos. Gayunpaman, ngayong umabot na sa yugtong ito ang aking misyon sa bansa H ay ganap na nabigo. Sa halip na bumalik sa bansa A ng may kahihiyan, mas gusto ko siyang labanan hanggang sa huli at bawiin ang pagmamalaki para sa kapakanan ng aking pamilya. Kung hindi, kalimutan mo na ako. Maging ang dignidad ni Emery ay madudumihan ng dahil sa atin. Sabi ni Royce na may masamang tingin, at nagsindi ng mahabang tabako. Naalala niya ang magandang babae na dapat ay sa kanya at ang kahihiyan na kanyang hinarap. Hindi mapigilan ni Royce na ipahiya agad si Harvey ngayon. Hindi naman sa ayaw kong gawin, pero gusto ko pa ring sabihin sa iyo na mag-ingat ka. We can't do anything careless anymore. Kalmado pa ring sabi ni Kairos. Ayon sa aming impormasyon, ang sinumang tumawid sa kanya sa lahat ng oras na ito ay nauuwi sa masama. Maging ang pagkamatay ni Hector, na dating isa sa 4 na Young Masters ng Walsing at ang ina po ng Thompson ng Walsing, ay may kinalaman sa kanya. Kaya naman, kung may gusto tayong gawin, kailangan nating pag-isipang mabuti ito at gumawa ng tamang mga plano. Hindi tayo basta-basta makakagawa ng kahit anong galaw dahil lang sa gusto natin. Kung magagawa lang natin ang lahat pagkatapos ng maayos na pagpaplano, huli na ang lahat sa oras na kumilos ka, sabi ni Royce sa panghahamak. Lahat kayong mga taga-bansa H ay palaging mga worrywarts. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ka maaaring magtagumpay ng maraming beses. Hindi tulad ko, hindi ako mahilig maghintay para sa aking paghihiganti. Kaya naman kapag naghihintay ako na makapagpiyansa ka, inayos ko na ang mga tao ko na patayin ang tandang iyon. Bakas lang ang saya sa mukha ni Royce nang sabihin niya iyon. Nandyan din si Raiden para panuurin ang pagkilos nila. Ibinigay ko rin sa kanya yung Rainstorm Needles at Royal Flush sa kanya. Naniniwala ako na sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ng malungkot si Harvey. Tuwang-tuwa pa rin ang ekspresyon ni Royce, at parang nakita na niya ang katawan ni Harvey na nakahiga sa harapan niya. Matapos marinig ang sinabi niyang iyon, agad na nagbago ang kalmadong ekspresyon ni Kairos nang magtanong siya, ano? Sinabi mo sa iyong mga tao na patayin siya. Sino ang nagpahintulot sa iyo na gawin iyon? Para kay Royce, walang kabuluhan ang galit ni Chris. Nagkibit-balikat lang siya at sinabing, kailangan ko bang kumuha ng permiso ng sinuman para gawin ito? Hindi ko siya gusto, kaya ipinadala ko ang aking mga tao upang alisin siya. Huwag kang mag-alala, wala itong kinalaman sa iyo. Kung kailangan ng isang tao na managot para dito, gagawin ko ang buong responsibilidad para dito. Mayroon pa rin akong diplomatic immunity, kaya walang makakahawak sa akin. Puno pa rin ng tuwa ang ekspresyon ni Royce. Anong alam mo? Biglang natarante si Kairos. Agad na hinawakan ni Kairos si Royce sa kwelyo niya, baka sa mukha niya ang galit. Tanga ka, palabas lang ba ang utak mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin bago mo ginawa iyon? Hindi mo ba napagtanto na malinis ang lugar natin? Na kailangan ng maraming pagsisikap para makalaya tayo sa piyansa. Hindi mo ba napansin na may mga bagay na kahit na hindi natin makontrol dito? Bakit hindi mo pag-isipang mabuti kung nasa ganoong estado na tayo? Pinadala mo pa ang mga tao mo para patayin si Harvey ng lantaran. Sa tingin mo ba ito ang iyong bansa, at lahat ay may karapatang humawak ng armas? Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng paggamit ng mga armas sa Walsing? Huminga ng malalim si Kairos.
Pagkatapos, sa wakas ay nagawa niyang bitawan si Royce. May sariling mga alituntunin ang Walls Inc. at may sariling batas ang aming bansa. Hindi mabilang na mga emperador at ministro ang bumagsak sa lugar na ito, at hindi mabilang na mga dinastiya ang dumating at nawala. Wala kayong mga tao sa lugar na ito. Alam mo ba na maaari kang mamatay nang hindi mo alam kung bakit kung hindi ka mag-iingat? Nagpatuloy si Kairos, bakas sa kanyang ekspresyon ang pagkadismaya. Sa iyo, sinasabi mo lang sa iyong mga tao na patayin si Harvey. Ito ay isang maliit na gawa ng paghihiganti, isang bagay na makapagpapasaya sa iyo, isang maliit na bagay na nagpapasigla sa iyo, ngunit hindi mo naiintindihan ang mga kahihinatnan. Ayos lang dahil malayo ang pamilya mo sa bansa A, pero baka kaladkarin mo kami ni Emery sa putikan kung pabaya ka. Ang iyong walang pag-iisip na paghihiganti ay maaaring gamitin ng isang tao at maging isang bitag na naghihintay na tumalon ka. Sa tingin mo ay nasa iyo ang lahat, ngunit ang katotohanan ay, ikaw ay kasangkapan lamang ng iba. Mabilis, sabihin sa iyong mga tao na umatras. Lalo na si Raiden. Hindi niya kayang ilantad ang kanyang sarili kahit anong mangyari. Halos mapaungol si Kairos. Parang pinapahirapan ang mga nerbiyos niya sa nangyayari. At the same time, masama ang kutob niya. Pakiramdam niya ay hindi ganoon kadaling magtatapos ang isang bagay na kasing simple nito. Napahawak si Royce sa leeg niya at umubo, saka tumingin kay Kairos ng masama. Kairos, huwag mong kalimutan na ako ang VIP mo. Hindi, VIP ako ni Emery. Ang dahilan kung bakit mo inayos na manatili sa akin ay upang matiyak na maaari akong maging masaya at nasa mabuting kalagayan sa bawat sandali. At hindi ako pigilan sa paggawa ng isang bagay katulad ngayon. Pumapatay lang ako ng tao. Gaano ito kakomplikado? Huwag na kayong mag-aksaya ng oras at sabihin sa inyong mga tauhan na umatras. Kung hindi, kahit ang buhay natin ay hindi magiging sapat para ayusin ito. Malamig na dumura ni Kairos. Marahil ang pagiging seryoso ni Kairos ay bahagyang kinilabutan si Royce. Bahagyang pinikit niya ang kanyang mga mata bago kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Raiden. Isang abalang tono ang umalangaw sa kanyang tainga. Napangisi si Royce. Nakapatay ang phone. Sa pagkakaalam ko sa personalidad ni Raiden, malamang nagsimula na siya. Siguro, nalilibang pa nga siya sa pakikipaglaban. Ikaw, galit na galit si Kairos na nanginginig. Muli siyang napatayo sa kinauupuan ng marinig iyon, at kiti tayo pa lang nang marinig ang doorbell. Agad na nabaling ang atensyon ni Kairos sa screen na nakalink sa security camera. Pagkatapos ay nakita niya ang mga lalaki at babae na nakauniporme na may malamig na ekspresyon sa labas mismo ng pinto. Dragon Cell, isa sa 4 na haligi. Naging yelo ang kanyang mukha nang makita ang mga taong ito. Tumalikod siya at agad na sinampal sa mukha si Royce. Tingnan mo ang ginawa mo. Nandito na ang Dragon Cell. Tapos na tayong dalawa. Sa estate na pagmamayari ng rights ng Walls Inc., isang hilera ng Toyota ang dahan-daang pumasok at huminto sa harap mismo ng gate ng estate. Habang ang mga kotse ay hindi ganoon karangya, ang madilim na berdeng kulay at ang mga espesyal na plate number ay nagpapaliwanag ng kanilang mga pagkakakilanlan. Binuksan ang mga pinto, at 12 ng mga lalaki at babae ang lumabas at mahinahong naglakad patungo sa gate ng estate. Sa oras na ito, maging ang mga security guard sa gate o ang mga tagapagtanggol na nagtatago sa dilim, lahat sila ay nakasimangot. Nabahiran ng takot ang kanilang mga mukha nang makita nilang sumulpot ang grupo. Ang mayordomo, na mabilis na lumapit upang batiin sila, ay hindi man lang makapagsalita bago siya itinulak palayo. Wala siyang pagkakataong gumawa ng anuman. Agad na binuksan ng grupo ang pinto at naglakad sa gilid ng courtyard na may mapang-ipang aura. May orihinal na musika na nagmumula sa gilid ng patio, ngunit sa sandaling lumitaw ang mga taong ito, agad na huminto ang musika. Ang nangunguna sa grupo ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Lumakad siya pasulong at pinagmasdan ang lahat ng may malamig na mga mata. Walang gagalaw. Kung makakita ako ng anumang pagtutol, papatayin ko. Si Emery, na nakaupo sa sopa, ay nagsuot ng madilim na ekspresyon.
Kanina lang niya tinawagan ang lahat ng tagasunod niya dito para makipag-meeting patungkol sa kay Kairos at sa Geraldton Hotel, at para malaman kung malalaman nila ang identity ng nasa likod ng mga anino. Hindi niya inaasahan na biglang sumulpot ang mga hindi imbitadong bisita. Gayunpaman, walang nagawa si Emery. Napaangat lang siya ng ulo at tumingin sa grupo. Alam niyang kabilang ang mga enforcer sa Dragon Cell na walang pakialam sa empatiya. Kung may gagawin siya sa harap nila, baka tuluyan na silang mapilayan. Ang kanang kamay ni Emery, si Janos, ay agad na tumayo at sumigaw. Ano ang kahulugan nito? Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na ito ang ari-arian ng rights ng Walls Inc? Hindi mo ba nakikita na ang aming Panginoon ay nagsasaya? Nasaan ang batas at kaayusan kung pumapasok ka dahil gusto mo ito? Anong pinagkakaguluhan mo? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking namumuno sa grupo ay naghulog lamang ng search warrant sa mesa. I'm sorry, but this time, we're authorized by the law itself. Maaari mong piliing lumaban, o maaari mong piliing makipagtulungan sa aming mga pamamaraan at interogasyon. Kahit anong gawin mo, hindi mahalaga sa Dragon Cell. At pagkatapos, itinuro ng lalaki ang isang direksyon at hinila ang gatilyo. Tapos, may sumigaw. Ang isang lalaki na sinusubukang makatakas ay agad na nahulog sa sahig, at ang kanyang dugo ay nagmantsa sa sahig. Sa sandaling ito lamang ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Dragon Cell. Higit sa lahat, ipinakita nito sa lahat ng naroroon na mas mabuting sundin nila ang Dragon Cell, kahit ang numero 1 Young Master ng Walls Inc, si Emery. Sige, tumahimik ka. Hinaway-kaway ni Emery ang kanyang kamay, at pinatigil ang ginagawa ng iba. Anong krimen ang nagawa ko? Nang makita ng lalaking namumuno sa mga miyembro ng Dragon Cell na handang makipagtulungan si Emery, humakbang siya pasulong at binigyan siya ng isang propesyonal na ngiti. Hello, Mr. Emery. Ako ang kapitan ng Dragon Cell Task Force. Pwede mo akong tawaging 7. Ito ang aking ID at iba pang papel na pinirmahan ng gobyerno. Dahil pinaghihinalaan ka ngayon na sangkot sa pagpatay sa isang taong lalong mahalaga sa ating bansa, kailangan namin kayong makipagtulungan sa aming investigasyon. Maaari ko ring ipaalam sa iyo na mayroon kaming parehong ebidensya at saksi. Maaari mong subukang patunayan ang iyong kawalang kasalanan at gawin ang sa tingin mo ay kinakailangan, ngunit kailangan mong sumama sa amin upang magkaroon kami ng magandang pakikipag-usap ang Dragon Cell. Kung tumanggi ka, dapat mong maunawaan na mayroon kaming mga espesyal na pribilehiyo sa ilang mga oras. Inilabas ng kapitan ng Special Task Force ang revolver na dala niya at maingat na inilagay sa isang espesyal na bala. Nang makita ito ni Emery ay kumibot ang gilid ng labi niya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at bumantong hininga. Dahil kumpleto na ang ID at papeles mo, ano pa ang masasabi ko? You can do whatever you want, pero bago ako umalis, pwede ba akong tumawag? Siyempre, pero ang iyong tawag ay gagawin sa ilalim ng aking pangangasiwa. Ayos lang ba yun? Sabi ni Seven sabay fake smile. Nagkibit balikat si Emery. Kung ganoon ang kaso, walang saysay. Tara na, hating gabi. Nakarating si Harvey sa isang sinaunang mansyon sa kanayunan ng Walls Inc. Ang lugar na ito ay isa sa mga nakatagong sinaunang opisina na ginamit ng Dragon Cell na sumasaklaw sa malawak na lugar. Ang lugar na ito ay ang tanging lokasyong bukas sa publiko. Maaaring mahanap ng sinuman ang lugar na ito sa pamamagitan ng isang digital na mapa. Normally speaking, ito man ay para sa interogasyon o kooperasyon para sa isang investigasyon, lahat sila ay pupunta dito. Pumasok si Harvey sa pangunahing bulwagan, at nakita niya ang maraming lalaki at babae na nakasuot ng uniforme na naglalakad papasok at palabas. Lahat sila ay puno ng ngiti. Bagamat ito ay isang maliit na peke, hindi bababasa, ito ay magpapadama sa mga bisita na malugod na tinatanggap. Pumunta si Harvey sa reception table at sinabi sa receptionist ang pangalan niya. Napakabilis, dinala siya sa isang lugar na parang mortuary. Dalawang katawan ang nakahiga sa dalawang malamig at bakal na slab.
Puno ng hindi makapaniwala ang ekspresyon ng bangkay ng lalaki. Ang ekspresyon ng babaeng bangkay ay mas komplikado. Nagkaroon ng panghihinayang, pagtanggap, at isang pahiwatig ng pag-asa. Saglit na tumigil ang mga mata ni Harvey sa bangkay ng lalaki bago ibinaling ang atensyon sa bangkay ng babae, ang kanyang tingin ay nagmumuni-muni. Ito ay isang pagpapakamatay, isang ginawa sa malalim na kawalan ng pag-asa. Kung hindi, paano niya papatayin ang sarili sa isang piraso lang ng salamin? That needed great determination, mahinahong sabi ni Jessie nang bumangon siya sa kanyang upuang kahoy. Dahil doon lang, masasabi namin na wala itong kinalaman sa iyo. Meron, bumantong hininga si Harvey. Halimbawa, ang taong ito na tinatawag na Raiden ay darating para sa akin. Kung wala ako, hindi sana namatay si Jessica. Hindi nakaramdam ng pagsisisi si Harvey sa nangyari. Naramdaman lang niya na sayang si Jessica na mamatay ng ganito dahil wala siyang akses sa anumang ebidensya na tumuturo kay Dan. Kabanata 6,915. Dinurog niya yung phone niya, right? Sabi ni Harvey habang nakatingin sa ebidensya sa tray. Dahil kailangan niyang durugan ang kanyang telepono, nangangahulugan ito na mayroong isang bagay sa loob na kailangang manatiling nakatago. Nasuri mo na ba? Umiling si Jessie. Ginawa ng mga katrabaho ko sa ebidensya ang kanilang makakaya, ngunit ito ay isang satellite phone. Hindi namin masuri ang record mula sa vendor. Sinira din ng nagwasak ng phone ang chip at memory card. Mayroong halos isang 0% na pagkakataon na mabawi ang data mula sa telepono. Kumunat ang noo ni Harvey. Hindi lamang siya piniling mamatay ng walang pag-aalinlangan, sinira pa niya ang lahat ng ebidensya. Ibig sabihin, lahat ng sinabi niya sa akin bago siya namatay ay walang kabuluhan. Hindi mapagkakatiwalaan ang patotoo mula sa mga patay. Nagbigay na rin si Harvey ng kanyang pahayag bago ito, kaya't alam ni Jessie ang sinasabi ni Harvey. Are you sure the person behind this is Dan, Harvey? Or maybe, it's better if I said that Dan was the one who pushed all of these. Tumango si Harvey. Iyon ang pinaniniwalaan ko, pero wala akong patunay. Walang kabuluhan ang paratang ko. Tumango si Jessie. After some hesitation, he said, iba ang pananaw ng mga kasamahan ko. Kinaladkad na nila sina Kairos at Royce na nakabail pabalik. Inamin ni Royce na pinlano niya ang pagpatay dahil sa paghihiganti. Pero dahil kasama niya si Kairos, hinala rin namin na baka kasama rin si Emery. Kaya naman kinuha ng mga kasamahan ko si Emery para tanungin din. Kumunat ang noo ni Harvey. Ang numero 1 young master ng Walsing. Hindi ka ba natatakot na magdudulot ito ng kaguluhan? Kabilang dito ang pagpatay sa kinatawan ng Martial Arts Alliance, mahinahong sabi ni Jessie, ang chairman ng commercial group, at ang young master ng Lungmen. Ang pagkakakilanlan ni Emery ay medyo natatangi, ngunit nang marami kaming ebidensya na tumuturo sa kanya, normal lang na hilingin namin sa kanya ang kanyang kooperasyon. Not to mention, Emery himself was quite cooperative. Mula doon lamang, maipaliwanag nito na naniniwala si Emery na ginawa niya ang krimen. Ngunit syempre, kailangan pa rin naming hintayin ang resulta ng interogasyon. Naningkit ang mga mata ni Harvey habang nakatingin sa mga katawang nasa harapan niya. Hindi ko pa siya opisyal na nakikilala. Sa tingin mo ba nararapat na makita ko siya ngayon? Natigilan si Jessie bago bumulong, no, it's not. At least, wala kaming buong kumpiyansa na ibagsak si Emery. Posibleng makaalis siya pagkatapos makipagtulungan sa interogasyon. Kung ganoon nga, ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nakipagkita ka sa kanya? Napangiti si Harvey. Ano? Sabi ni Jessie sa tono ng pagpapayo, si Emery ang numero 1 young master ng Walsing. Habang siya ay maingat, hindi siya kumukuha ng anumang bagay na nakahiga. Sa kanyang mga mata, walang nang kaaway, dahil nadurog na niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Mas maganda kung hindi mo siya makikita ngayon kapag hindi pa maayos. Kung magkita kayong dalawa, hindi siya magpapahinga hanggat hindi kayo namatay. Nang marinig iyon ni Harvey, sinabi niya, iyon mismo ang gusto ko.
Matapos pakinggan ang sinabi ni Harvey, bahagyang natigilan si Jessie. Pagkatapos noon ay naintindihan na niya ang ibig sabihin ni Harvey. Sa mga bagay na umuunlad sa yugtong ito, hindi mahalaga kung sila ay opisyal na nagkita, at naging magkaaway na sila. Kung ganoon ang kaso, dapat ay magkita sila gamit ang pagkakataong ito. Marahil, maaaring may mahanap ang Dragon Cell. Nang sumagi sa isip ni Jessie ang kaisipang iyon, kumuha siya ng walkie-talkie at nagsalita ng ilang salita. Then, he said to Harvey, I can take you to Emery, pero sana hindi mo ilantad kung sino ka. Papatayin din namin ang mga security camera kapag nakausap mo siya. Sana, iyon ang magbibigay sa iyo ng mga resultang gusto mo. Kalmadong tumanggo si Harvey. Pagkalipas ng 5 minuto, dinala si Harvey sa isang selda sa 9 na antas ng basement. Walang ilaw sa loob ng selda, at sobrang lamig. Sa gitna ng selda, may isang upuang metal. Sa ibabaw ng upuan ay may isang dilaw na lampara, ngunit ang pagtingin sa liwanag nito ng mag-isa ay maaaring makaramdam ng pagkahilo. Bagamat iyon ang higit na mararamdaman ng iba, hindi na makita ng mga nakaupo sa upuan ang mukha ng mga nasa loob ng kadiliman. Iyon ang silid ng interogasyon ng Dragon Cell. Ang mga kriminal na pinamunuan ng Dragon Cell na imbestigahan ay pangunahing mga mahahalagang tao. Marami sa kanila ang may mataas na awtoridad at malawak na impluwensya. Laging may pagkakataon para sa kanila na umalis kahit na sila ay kinuha. Upang maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga tagapagpatupad, ang mga nagsasagawa ng interogasyon ay kailangang maitago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Gayunpaman, walang gaanong pagbabago sa ekspresyon ni Emery habang nakaupo siya sa kanyang upuan. Umiinom pa rin siya ng kape na may maluwag na ekspresyon sa mukha. Para siyang wala sa kulungan kundi nasa kanyang hardin. Napatingin si Harvey kay Emery mula sa dilim. Kailangan niyang umamin. Napakagwapo talaga ni Emery at may kahanga-hangang aura. Ito ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng isang ordinaryong tao. Ang mga taong tulad nito ay ipinanganak na maharlika at ipinanganak upang maging mga pinuno. Sandaling ipinikit ni Harvey ang kanyang mga mata bago naglakad na may kalmadong ekspresyon. Tumambad siya sa ilalim ng liwanag na nakatingin kay Emery. Samantala, hindi lubos na nagulat si Emery sa hitsura ni Harvey. He simply commented curiously, I thought you'd watch me from the darkness like the rat you are. Ngunit sa hitsura nito, mayroon kang ilang mga talento. At least, naglakas loob kang harapin ako. Mula doon, mas kahanga-hanga ka na kaysa sa mga young master mula sa mga nangungunang pamilya at mga nakatagong pamilya. Natutuwa akong makita ka ng personal, Harvey. O dapat ba kitang tawaging Prince York? Ginoong Kinatawan. O Mr. Chairman. Napangiti si Harvey. Alam mo kung sino ako. You're giving me too much credit. Gayunpaman, sa tingin ko maaari mo na lang akong tawaging Harvey. Mas nagiging masaya ako sa ganoong paraan. Dahil ang lahat ng aking pagkakakilanlan ay walang kahulugan sa iyo, tama ba? Bahagyang ngumiti si Emery at sinabing, alam kong pupunta ka rito, ngunit hindi ako sigurado kung bakit. Papalalain mo ba ako? O ilalabas mo ba ako? Nagkibit balikat si Harvey. Typically speaking, hindi ganoon kahirap para sa akin na e-drag ka sa usaping ito. Nasa kamay ni Kairos at Royce ang lahat ng pagtatangka akong e-assassination. Marahil ay dapat kong sabihin na iyon ay isang ganap na lohikal na conclusion. Gayunpaman, hindi ako interesado dyan. I simply want to see how you will escape from this, natatawang sagot ni Harvey kay Emery. At saka, mabibigyan kita ng clue. Ang nasa likod nito ay malamang na ang iyong matalik na kaibigan, si Dan. Iniisip ko kung ano ang iniisip mo pagkatapos mong malaman iyon. Pagkatapos noon, pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at tumingin kay Emery, at sinusubukang sukatin kung nagbago na ba ang kanyang emosyonal na estado. Itinagilad ng kaunti ni Emery ang kanyang ulo at interesadong nagtanong. Bakit sigurado kang si Dan ang nasa likod nito? Tapos, sumagot si Harvey, because there's just too many coincidences. Ang mga taong gumawa nito ay may kaugnayan sa iyo.
Samantala, kung gusto mo akong patayin, hindi ka gagamit ng isang bagay na simple at madaling masubaybayan pabalik sa iyo. Kung susuriin mo ito mula sa anggulong iyon, gusto akong patayin ng taong humihila ng mga string at kaladkarin ka din pababa sa putik. At kung sa ganito natapos ang lahat, kung gayon ang taong higit na makikinabang sa lahat ng ito ay, syempre, ang taong humihila ng mga string, tama ba ako? Not to mention that I do have a witness. Kahit patay na siya, tumango si Emery matapos marinig ang argumento ni Harvey. Tama ka, ngunit paano ka nakakasigurado na ang taong ito ay si Dan at hindi si Shena? Ganoon ba kalaki ang tiwala mo sa kanya? Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at sinabing, "That's because I am side with her." Mas nakikinabang ako sa kanya sa buhay kaysa sa patay. Siyempre, ang dahilan kung bakit ko sinasabi ito sa iyo ay hindi dahil naghahanda akong pumanig sa iyo o may papatunayan. Ito ay dahil ayaw kong ginagamit ka bilang isang kasangkapan bago mo gawin ang anumang bagay. Pareho tayong hindi gustong maging kasangkapan ng iba, tama. Nagkibit balikat si Harvey at umalis na pagkatapos. Naging mas madilim ang ekspresyon ni Emery sa gitna ng kanyang selda. Nang makaalis si Harvey sa selda, matalim siyang tiningnan ni Jesse habang nakatayo sa pintuan. Hindi mo gagamitin ang pagkakataong ito para manatili siya ng tuluyan sa loob. Pambihirang pagkakataon ito. Kalmadong sagot ni Harvey, "It's pointless even if I do have the chance, since he really didn't do it." Sa kung ano ang magagawa ng rights ng Walls Inc., madali para sa kanila na mahanap ang nauugnay na ebidensya. Not to mention that it's so uninteresting if I was to get him into prison using something like this. Maraming tao ang naniniwala na siya at ako ay nagkaroon ng maraming mga salungatan, ngunit ang katotohanan, wala kaming gaanong pinagtatalunan. Pero syempre, ang gumawa nito ay sina Kairos at Royce. Hindi mahalaga kung sila ay na-provoke ng ibang tao o kung sila mismo ang gumawa nito. Ang Dragon Cell ay magtuturo sa kanila ng isang aral na hinding-hindi nila malilimutan, tama ba ako? Tumango si Jesse, "Huwag kang mag-alala, may mananagot dito." Pero ayon sa sinabi mo, kung talagang kasali dito ang Grand City, medyo magulo ito. Iyon ay dahil ang lungsod ay hindi isang lugar kung saan maaari nating ipatupad ang ating mga batas. Tumango si Harvey, "Huwag kang mag-alala dyan. Haharapin ko iyon ng mag-isa, dahil sa isang tiyak na pananaw, ako ang pinuno ng Grand City, pagkatapos ng lahat." Tumaas ang isang kilay ni Jesse bago bumantong hininga nang marinig niya ang walang kwentang salita ni Harvey. Kahit na ang isang maimpluwensyang tulad ni Dan ay gumawa ng isang malakas na kaaway. Matapos makilala si Emery, umalis si Harvey sa opisina ng Dragon Cell nang hindi lumilingon. Kung gaano katagal si Emery sa kanyang selda, hindi masyadong inaasahan ni Harvey. Naging komplikado na ang pilitin ang isang tulad ni Emery na pumasok at makipagtulungan kapag wala silang malinaw na ebidensya. Sa sandaling bumalik sa kanyang ari-arian, agad na inutusan ni Harvey si George na gamitin ang lahat ng kanyang makakaya upang makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa Grand City. Lahat ng nangyari sa pagkakataong ito ay lumagpas sa linya ni Harvey. Kailangan niyang pumunta sa Grand City kahit anong mangyari. Maliban sa pagkuha sa 3 hall ayon sa kanilang pangako, kailangan din niyang ayusin ang puntos tungkol sa lahat ng iba pa. Nang maayos na ni Harvey ang lahat at mag-iinuman na sana sa looban, nakita niya ang isang maingat na Bentley na dumating sa labas ng kanyang gate. Bumukas ang pinto at isang magandang figure ang lumabas sa sasakyan. Ito ay si Shena, ang prinsesa ng pamilya Wright. Hindi gaanong nagulat si Harvey nang makita niya ang pagdating ni Shena. Sa halip, nakangiti siyang tumayo at sinabing, "Mayroon ka bang oras para bisitahin ako sa aking hamak na tirahan? Kung mayroon man, alam mo na ang kailangan mo lang ay tawagan ako, at gagawa ako ng paraan." Naglakad si Shena papunta kay Harvey at ngumiti. "Well, may request ako. So, syempre, kailangan kitang bisitahin ng personal." Hindi nag-aksaya ng oras si Shena. Direkta niyang sinabi, "Una, gusto kong pasalamatan ka sa ngalan ng rights ng Walls Inc. patungkol kay Emery.
Bagamat marami kaming mga paraan upang mailabas siya nang hindi siya sinampahan ng anumang mga krimen, dahil ikaw, bilang biktima, ay handang ipagtanggol siya, ito ay isang mas mahusay na paraan upang lapitan ito kaysa sa kung ano ang nasa isip namin. Ibig sabihin po protektahan ang aming reputasyon. Napataas ang kilay ni Harvey. Si Emery ang kalaban mo. Ang ginawa ko ay katulad ng pagtulong sa iyo. Hindi ka ba galit? Bakit ako dapat? Nakangiting sagot ni Shena. Ang kompetisyon ko kay Emery ay family matter. Pero hindi lang nakialam si Dan sa family affair namin, gusto pa niyang hilahin kaming lahat pababa. Naapektuhan na nito ang ilalim na linya ng pamilya Wright. Kami ni Emery ay nasa parehong pahina tungkol dito. Bilang pasasalamat, naghanda rin ang pamilya Wright ng regalo para sa iyo. Pagkatapos ay kinuha ni Shena ang isang dokumento mula sa kanyang pitaka at ibinigay ito kay Harvey. Sa kakaibang pagtingin sa dokumento, sinabi ni Harvey, "The entry pass into Grand City." Tama iyan. Mas mababa sa 10 ang ibinibigay sa mga tagalabas taon-taon. May slot kami, kaya tinulungan ka ng pamilya namin na kumuha ng isa. Dahil pupunta ka sa Grand City para bayaran ang ilang mga hindi pa nababayarang utang, dapat alam mo man lang kung saan ang pasukan, tama? Sabi ni Shena. Tumawa si Harvey. Tama iyan. Kung gusto kong makuha ito, kailangan kong gumastos ng kaunting pagsisikap. Ngayon na mayroon ako nito, makakatipid ako ng kaunting pagsisikap. Tatanggapin ko ito, kung gayon. Ngumiti si Shena sa kanya, na may kilalang tingin sa mga mata nito. Oo naman. Hindi namin ito ibinigay sa iyo dahil sa kabaitan ng aming mga puso. May kanya-kanya rin kaming mga layunin, kaya sana ay matulungan mo ako sa isang bagay. Kapag pumunta ka sa Grand City, sana makapunta ka sa Parkerville at masira ang engagement namin ni Dan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa sumunod na umaga, nag-impake si Harvey ng ilang mga damit at pagkatapos ay lumipad patungong Hyperborea. Hindi ko inaasahan na ang pasukan sa Grand City ay matatagpuan sa tuktok ng Hyperborea. Mula sa Walsing, aabutin ng humigit kumulang 4 na oras, ibig sabihin ay darating ako bandang tanghali. Kung magiging maayos ang lahat sa entry pass, dapat ay makapasok na ako sa Grand City ng 2:00. Kung gayon, kailangan kong gugulin ang buong araw sa pagkuha sa 3 bulwagan. Pagkatapos noon, kailangan kong tulungan si Shena na sirain ang kanyang pakikipag-ugnayan. Teka, bakit nga ba ako pumayag na tulungan si Shena sa engagement? Sa ganoong paraan, hindi ba mukhang pareho kaming may lihim na relasyon? Lalo na sa mga tagalabas. Walang imak si Harvey habang nakaupo sa kanyang first-class flight seat. Karaniwang nagsasalita, hindi siya dapat pumunta sa Grand City kapag may napakaraming hindi maayos na mga bagay. Pero wala siyang choice kundi lumapit kapag maraming bagay ang sabay-sabay na nangyayari. Iyon ay sinabi, si Harvey ay nadama na kumpiyansa na si Yvonne ay haharapin ang lahat ng mga bagay sa Walsing. Naniniwala siyang walang mangyayari habang wala siya ng ilang araw. Nang sigurado na siya sa mga bagay na ito, nagpadala pa siya ng ilang text messages para ayusin ang ilang bagay bago sumandal sa upuan sa kanyang first-class cabin. Sa wakas ay makakapagpahinga na siya. Gayunpaman, bago pa man makatulog si Harvey, naamoy niya ang halimuyak na nagmumula sa kung saan. Ang pagiging ligaw sa halimuyak ay ginawa ng isang taong nakaamoy nito na gustong malaman kung anong uri ng tao ang magkakaroon ng halimuyak na iyon. Normal na tao pa rin si Harvey. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa likuran niya. Pagkatapos, nakita niya ang isang maganda at kurbadang air stewardess na naglalakad kasama ang isang dalagang nakasuot ng tradisyonal na damit. Nakasuot siya ng layered dress at tube top na may mga tradisyonal na dekorasyon. Bukod pa riyan, wala siyang suot na karagdagang damit maliban sa mga bracelet sa kanyang mga palso at bukong-bukong. Ang kanyang leeg ay pinalamutian din ng maraming gintong alahas. Habang naglalakad siya, nakakagawa sila ng jinglang nakakaibang kaaya-aya sa pandinig. Hindi na kailangang makita ang kanyang mukha.
With that figure and her outfit, Harvey already sure she had to be beautiful. But still, Harvey subconsciously gave her a look. Pagkatapos noon, ang tanging magagawa na lang niya ay ang bamulong sa kanyang hininga hinggil sa kinuha ng Diyos sa kanya dahil napakaganda niya na walang ibang salita ang makapaglalarawan sa kanya maliban sa perpekto. Ang air stewardess, na lumakad sa kanyang harapan, ay inakay ang dalaga sa tabi ni Harvey, at iminuwestre ang bakanting upuan sa tabi ni Harvey, at nakangiting sinabing, Miss Veda Acantha, ito ang upuan mo. Kalmadong tumango ang dalaga at sinabing, salamat. Walang ibang sinabi ang air stewardess at nakangiting umalis matapos siyang bigyan ng isang basong tubig. Tahimik lang si Harvey. Sinulyapan niya si Veda, lalo na sa palad nito, bago ito binigyan ng magiliw ng ngiti. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging palakaibigan ni Harvey, malamig na umungol si Veda at hindi gaanong nag-react. Naramdaman ni Veda na pareho ang mga kilos ni Harvey para sa mga lalaking gustong manligaw sa kanya. Nang makita ni Harvey kung ano ang naging reaksyon niya ay hindi na siya nagsalita at nagkibit-balikat lang. Masasabi na niya na si Veda ay isa ring martial artist, ngunit malapit na siyang mawalan ng kontrol. Kabanata 6,920. Noong una, naisip ni Harvey na mula nang magkakilala sila salamat sa fate, gusto niyang magbigay ng ilang mga payo kay Veda. Gayunpaman, mula sa kanyang saloobin, matitiyak ni Harvey na hindi siya maniniwala sa kanya kahit ano pa ang sabihin nito. Kung ganoon nga ang kaso, ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa isang taong hindi nagpapahalaga. Nagpatuloy ang biyahe ng halos 2 oras. Kalahati na lang tapos na ang kanilang paglalakbay. Iniunat ni Harvey ang likod at sumimsam ng sparkling water ng ilang beses. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tablet, na nakakonekta sa Wi-Fi ng eroplano, at tiningnan ang kanyang mga email. Kaagad, maraming email ang ipinadala sa kanyang pribadong email. Nahawakan na ni Ivan ang lahat ng uri ng negosyo sa Sky Corporation. Binanggit din niya ang pagtanggap ng balita na tila nagpunta si Shena sa Grand City kagabi, ngunit hindi niya makumpirma ang katotohanan ng balitang iyon. Sapat na ang balitang iyon para bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Ang isa pang balita ay dumating na sa Hyperborea si Rachel, na pinag-ayos ni Harvey. Naghihintay na siya sa airport. Sa sandaling dumating si Harvey, maaari siyang pumasok sa Grand City sa lalong madaling panahon. Matapos mag-reply sa ilang mga mensahe, nagsimulang tumunog ang kanyang Facebook Messenger. Ang nagpadala ay si Neve. Habang medyo nagulat si Harvey na magme-message ito sa kanya, tiningnan pa rin niya ang mensahe. Ayon sa mensaheng ipinadala ni Neve, ang Universal Sect ay nagsagawa na ng autopsy sa katawan ni Elena. Gayunpaman, ang resulta ng autopsy ay medyo kakaiba. Mula sa lahat ng ebidensya, walang alinlangan na si Elena ang namatay. Gayunpaman, tiniyak ni Jeffrey na may mali dito. Naniniwala siyang peke lang ang taong namatay. Hindi lang ang totoong Elena ang buhay pa, ngunit malamang na may binabalak siya. Hindi naman gaanong nabigla si Harvey nang makita ang text message. Noong una niyang nakita si Elena, hindi siya mukhang isang taong may maikling buhay. Ang babaeng kasing yabang niya ay hinding-hindi papayag na maging stepping stone ng iba. Paano siya mamamatay bago matupad ang kanyang layunin? May mga mensahe si Neve para paalalahanan si Harvey na mag-ingat kung pupunta siya sa Grand City. Mula sa kanyang pangunawa, si Elena ay palaging isang taong hindi mapagparaya at mapaghiganti. Ngayong nabigol na ni Harvey ang kanyang mga plano, tiyak na maghihiganti siya kapag nagkaroon na ng pagkakataon. Higit sa lahat, siya ay nasa anino habang si Harvey ay nasa labas. Kung hindi siya mapagbantay, mapapatay niya ang sarili niya. Nag-reply si Harvey ng ilang smiley faces. Alam niya na hindi sila ganoon ka-close. Malamang na nagpadala siya ng mga mensaheng iyon dahil kay Jeffrey. Nais niyang matigil na ang kanilang relasyon sa pagiging pagalit. Sa sandaling ibinalik ni Harvey ang mensahe at itatabi na sana ang tablet, nagsimulang umalag ng malakas ang eroplano dahil sa turbulence. Nadulas ang tablet mula sa kamay ni Harvey at nahulog sa pagitan ng mga binti ni Veda.
Kusang inabot ito ni Harvey, at pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. Sumpain ang katotohanan na siya ay nasa kalagitnaan ng hangin. Sumpain ang katotohanan na hinawakan niya ang isang lugar na hindi niya dapat. Agad na nagising si Veda na mahimbing na natutulog. Ang pagpaslang na layunin sa kanyang mga mata ay naging maliwanag, at nais niyang mapatay niya ang lalaking ito na lumabag sa kanya.